Good evening sa mga hindi na marunong magtagalog at Bisaya. Magandang gabi sa mga Tagalog. Maayong gabi sa mga Kabisayaan. No? Ako ay mamanhik sa inyo guys na pakiusap na sana bigyan ninyo ng pansin ang aking pagtuturo ng negosyo sa YouTube channel. Dahil napakalaking tulong po ito sa inyo. Napakalaking tulong. Dalawa kayong mag-asawa, sabay kayong manood sa YouTube sa aking pagtuturo. Dahil simple lang ang aking mga tinuturo na madaling gayahin, maliit ang kapital. Wala akong pakialam doon sa mga yumayaman na nagtuturo na very high-tech na ang kanilang pagtuturo. Ako nagtuturo ako ng negosyo na with feeling, galing sa aking damdamin. Kasi naisip ko, mamatay ako, dala-dala ko yung mga grasya na yon na nakuha ko na hindi ko man lang na-share sa inyo. Kaya ito, nabuksan ang aking damdamin na i-share sa inyo yung aking pinagdaanang negosyo. Di naman ninyo kailangan mag-abroad Mahiwalay sa pamilya, guys. Mag-abroad sa palaran doon. Kasi ang itinuturo ko guys, hindi lang naman isang negosyo. Marami akong negosyong pinagdaanan. Nasa 100 plus na negosyo ang aking ituturo sa inyo guys. No? Nakaapat pa lang tayo, pakbit. Panuorin ninyo yung pakbit. No? Panuorin ninyo yung tuyo. Panuorin ninyo yung itlog. Panuorin ninyo yung mantika. Napakagandang mga negosyo yon. Highly recommended at totoong nadadaanan ko yon. Marami tayong mga saksi kasi may mga tao pa nga ako na nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon sa akin na ano yan, noon pang mga matagal na kasi 2006 nagninegosyo na ako. No? Nagninegosyo na ako hanggang ngayon nagninegosyo ako. Kaya itinuturo ko sa inyo. Sabi ko nga sa inyo 100 product ang aking negosyo. 100 ang ituturo ko sa inyo mahigit. No? Pati CCTV ituturo ko. Pag ninegosyo ng CCTV. No? Tuturuan ko kayo ng pagmamarket CCTV. Napakagandang negosyo din yan, CCTV. No? Tuturuan ko kayo. Napakaganda ang pagninegosyo kasi talagang makukuha mo makapag-adjust ka sa sarili mo. Napakaganda guys ng negosyo. Sana panuorin ninyo ang aking YouTube channel. Kayong mag-asawa, kaysa naman nanood nga kayo sa mga walang kabuluhan Nanonood nga kayo dyan sa wag kayong mainip. Wag kayong mainip, manood. Kasi sa ikabubuti mo. Meron akong mga negosyo na maliit lang ang kapital na pwedeng magiging daan para mamilyonaryo ka. May mga tanong na, ikaw ba Jupiter, milyonaryo? Opo, prangkahin ko na kayo. Di ako magtatago na parang magtatago pa, sasabihin ko sa inyo. No? Ituturo ko sa inyo mga negosyo na dinaanan ko guys. Sana bigyan nyo ng pansin. Huwag kayong mainip. Yung mga bagay nga na pinanood nyo na walang kabuluhan, binigyan nyo ng oras. Ako, namanhik ako sa inyo, bigyan nyo ng oras ang panunood sa aking pagtuturo. Dahil marami kayong makukuha, marami kayong mapupulot guys. Dalawa kayong mag-asawa, sabay kayong manood sa aking video, lalo na doon sa pakbit dito sa aking YouTube channel. Panuorin ninyo yun guys. Malaking tulong yun. Malaki ang kita. Pwede kang mamilyonaryo agad. Pwede kang mamilyonaryo agad sa pakbit. Basta masunod ninyo at with sincero ang iyong pagninegosyo. Kasi ako guys, para sa kaalaman ninyo,
3 sa madaling araw, nagising na ako. Nung ako'y nagninegosyo ng tuyo, nagninegosyo ako ng barbecue, 3 pa lang ng madaling araw, nagnegosyo ako ng calamares, nagnegosyo. Yung mga pinost ko sa Facebook, pailan-ilan lang yung hindi ko nadaanan dyan, pero sabi ko nga sa inyo, nasa 100 mahigit ang aking nadaanan bilang vendor. Guys, kaya hindi ako magtuturo ng wala akong idea na ibibigay sa inyo. Meron akong sa Facebook, mga short videos na binibidyo lang, marami, binabash din yung iba dahil hindi ko binibigay. Kasi isa din yun sa mga taktika para babaling sila sa aking YouTube. Hindi ko binibigyan ng address, hindi ko binibigyan ng para babaling sila sa aking YouTube channel, para masuportahan ang aking YouTube. Guys, ako, isang anak mahirap. Mahirap lang talaga kami. Ang aking papa, farmers lang. Farmers sa hindi namin lupa. No? Farmers sa hindi namin lupa. Kumbaga, tatrabahuin namin yung lupa, tapos namin, hati sa may-ari ng lupa. Ang mama ko na mamasukan, katulong, mid, 3,000 lang isang 12 kaming magkapatid. Ni CR, wala kami. Lagi kaming pinuntahan sa barangay dahil wala kaming CR. Pinapagawa ng CR, kumbaga kung saan-saan lang. Ganun kami kahirap, 12 kaming magkapatid, guys. Wala kaming magkapatid lahat, walang dahil sa kahirapan. Ako, nagiging palaboy din ako sa Manila. Naging palaboy ako. Start na pumunta ako sa Manila, nag-tricycle driver, nagtatawag ako, nagpa-parking ako dyan sa Divisoria, nagpa-parking ako ng gulay galing Baguio, galing na iba Biskaya dyan sa Claro Emricto, sa Divisoria, likod ng 6 na rebulto ni Bonifacio. So, dyan ako, matagal ako dyan, namamasayro ako ng tricycle dyan sa Parula, Dilpan, Dulo, Ali, Custom, MIP, Release, dyan, namamasada, kabisado ko lahat yan. Kaya nga nagtuturo din ako ng bawang, yung bawang, kasi yung mga nagbabalat ng bawang, ako ang tagahatid sa kanila. Suki ko sila, Area C, Parula, mga nakatira, mga nagbabalat sila ng bawang, hinahatid ko, suki ko para ihatid doon sa mga budiga ng bawang. Kaya may post ako bawang, kasi nagtuturo ako ng business na paano kayo magkaroon ng sideline. Paano kayo magkaroon ng sideline sa inyong pamilya. Kaya guys, bigyan ninyong panahon yung aking pagtuturo. Malaking tulong ito sa inyong pamilya. Huwag kayong mainip. Kahit na pwede ninyo ako i-block pag hindi ninyo magustuhan. After nyo lang matapos ang video na to. Guys, isa akong mahirap na nagtuturo ng negosyo. Nagninegosyo ako, kaya ako umahon. Yung pagninegosyo, marami akong dinaanan ng mga negosyo. Ituturo ko sa inyo lahat. No? Ituturo ko sa inyo lahat ang aking mga negosyong pinagdaanan. Ngayon, guys, sana maintindihan ninyo na ang aking pagtuturo, walang cut, ang aking video, walang cut. Live, talaga yan. Natural. Ayaw ko ng maraming cut. No? Kaya ang hinihingi ko, kasi maraming mga dapat itapong na video, lapse na mga video, pero hindi ko kinakat. Talagang ayaw kong mawala ako sa momentum, cut yung aking video. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo lahat ng mga pinagdaanan. Bukas mag-upload ako barbecue. Napakagandang negosyo yung barbecue, guys. Maniwala kayo sa akin. Barbecue. Pwede kang mamilyonaryo sa barbecue in 3 months. Ituturo ko sa'yo bukas. Kasi kumikita ako sa barbecue. Bumibinta yung barbecue ko 25,000. Isang araw, isang pwesto lang yon. Sa may bulihan silang gilid ng 7-Eleven. No? Siyam ang tao ko sa isang barbecue, isang pwesto. Ituturo ko sa inyo yon kung gaano kalakas, guys. Pero yun, ginagaya ko lang yon
doon sa Bikutan, sa Tinimint. Doon ako gumaya dahil doon, nasa 30 na barbecuehan yung magkakompetensya doon. Kaya nakita ko napakarami talaga mga customer. Ginaya ko sa Cavite, nag-click ako. Guys, ituturo ko din sa inyo yon na talagang napakagandang magnegosyo. Tapos, abangan ninyo bukas yun ha, yung barbecue i-upload ko. Tapos, nagnegosyo din ako ng tracking guys. Nagnegosyo din ako ng tracking. Marami akong mga L300, umaabot ng siyam. Yung L300 na binabiyahe ko tracking, no? Sa pabrika ng Inuba, Novi. Diyan sa may diyan sa may Alabang, papuntang Sukat, sa may pabrikang malaki diyan. At saka EEI, no? Nagiging tracking ako diyan. Kargahan ng mga tao yung mga sasakyan ko. Kaya marami akong mga negosyo, ituturo ko din sa inyo. Tapos, guys, nagnegosyo din ako ng beach resort, hotel. Nagnegosyo din ako beach resort, hotel and restaurant sa Lian, Batangas. 2 yung beach resort ko, no? Doon. Kaya nga Jupiter Beach Resort 1, Jupiter Beach Resort 2. Nagnegosyo din ako ng napakarami kong mga negosyo. Isa-isahin ko yan. Isa-isahin ko sa pagtuturo sa inyo yan, guys. Pero doon muna tayo kasi malaki na masyado yung mga negosyo na yun eh. Di pa ninyo abot. Pero naikwento ko lang, hinahagipan ko lang para makita nyo na marami akong mga negosyong pinagdaanan. Marami. Ano ba ang naabot ni Jupiter? Bakit may napatunayan ba siya sa buhay? Opo, meron. Kasi, biro mo, nagkaroon ako ng Santa Fe na sasakyan. Ang Santa Fe, mamahalin yun. Nagkaroon ako ng Fortuner. Mga top of the line yan, guys. Mamahalin din yan. No? Nagkaroon ako ng Trailblazer. Nagkaroon din ako ng Everest. No? Nagkaroon din ako ng Navara. Nagkaroon ako ng Hilux. Mga pick-up. Nagkaroon din ako, guys. No? Di ko na nga wala na nga akong parkingan doon sa Carmona eh. Kaya nandito sa bahay yung iba. No, nandito yon mga personal, mga service ko. No? So, talagang successful ako sa pagninegosyo. Kumbaga, kaya ako nag-share sa inyo. Nag-share. Ang asawa ko, guys, manager sa bangko, Citibank sa Makati, Ayala. No? Manager. Pina-resign ko siya 2014. Sabi ko, wag nang kasi gawa ng umaalis siya sa bahay. Alas 5, umaalis na, tulog ang mga bata. Di na siya nakikita ng mga anak ko. Tapos umuwi alas 10 ng gabi, tulog na. Makarating dahil sa sobrang traffic. Makarating alas 9 na ng gabi. Tulog na rin yung mga bata. Kaya sabi ko, wag ka nang Pinaresign ko, 50 mil ang isang buwan niya sa kanyang sahod. Kaya ako, guys, nagtuturo ako sa inyo ng mga negosyo. Hindi para nagyayabang. Wala naman akong ipagyayabang. Hindi naman sa akin lahat yan eh. Bigay ng may kapal yan sa akin. Gusto ko lang banggitin sa inyo. Kasi mahirap naman yung magtuturo ka. Mahirap yung magtuturo ka ng negosyo na wala ka namang napatunayan. Maniwala ba kayo na isang tao nagtuturo ng negosyo tapos mahirap lang? Isang kahig, isang tuka. Maniwala kaya kayo? Hindi kayo maniniwala. Kaya kung binabanggit yan, para patunayan ko sa inyo na dapat ninyo akong paniwalaan. So mga hindi, kahit na sinasabi ko na lahat with feeling, kung hindi kayo maniniwala, okay lang. Kung maniwala naman, mas mabuti kung naniniwala. Kaya itinuro ko sa inyo, guys. No? Itinuro ko sa inyo. Grabe din ang mga pagsakripisyo ko sa mga negosyo bago ako nag-start. Kahit asin nga, nagnegosyo ako ng asin eh. Isang panahon na, nagnegosyo ako ng asin. Kumuha ako sa Rosario.
sa Cavite. Ituturo ko din yan. Yan kasi ang mga starting ko eh. Yung mga maliliit ang kapital. Tapos nagnegosyo din ako ng ginamos, uyap ug amahong. Sa Tagalog, bagoong alamang, tahong at saka bagoong dilis. Nilalako ko yan. Nasubukan ko yan guys. No, nasubukan ko yung negosyo na yan. Ituturo ko yan dahil puro mga magagandang negosyo yan. Nagnegosyo din ako ng isda, sariwang isda. Sa Carmona ako nakatira, nagnegosyo ako ng sariwang isda. Kumuha din ako sa Rosario, Cavite din. Sa Pandawan, kung saan din ako kumukuha ng mga tuyo. Bulungan, doon ako kumukuha ng sariwang isda. Madaling araw, grabe ang pagod. Pero isi-share ko din sa inyo yan at mga advantage at saka disadvantage. Ituturo ko din sa inyo guys. No? Bago ako nakarating sa ganitong kalagayan, ay marami akong mga negosyo na i-share sa inyo na mga maliliit ang kapital na ituturo ko sa inyo. Ituturo ko sa inyo ng unti-unti. Kaya sana nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. Sana nakapalo kayo sa aking YouTube channel guys. Kasi ituturo ko lahat ang negosyo. Manood kayong mag-asawa. Kasi hindi mo kailangan mag-abroad eh. Hindi mo kailangan mag-abroad na magbayad ka ng placement fee. 30 mil para makaalis ka. Yung 30 mil, napakalaking kapital na po yan. 10,000 kapital nga lang. Pwede ka na magiging milyonaryo eh. 10,000 lang na kapital na dito, makatulong mo pa asawa mo, makasama mo pa yung mga anak mo. Kung may malaki-laki ka ng anak, pwede pang makatulong sa negosyong ituturo ko sa'yo. Sana manood kayo, huwag kayong mainip. Mainip kayo sa hitsura ko dahil pangit ako, okay lang yun. Importante, giginawa tayo. Kailangan natin ng sacrifice. Ikaw, kailangan mo ng sacrifice. Bakit pag-ahon mo ang ating bigyan ng solusyon. Paano ka makaahon sa kahirapan? Paano kung mamatay ka, magkasakit ka, ang maiiwan mo, naghihirap din. Magkasakit ka bigla. Yun ang mga alalahanin natin eh. Limbawa ikaw, isang kahig, isang tuka ka ngayon. Paano kung dumating pa yung bigla yung sakit? Mas lalong madagdagan ang sakit ng puso mo dahil makikita mo ang pamilya mo nahihirapan din. Hindi lang ikaw ang naghihirap sa sakit, kundi pati yung mga anak mo na makita na nahihirapan ka, masasaktan din sila. Kaya guys, ang Jupiter's TV magtuturo na wag mong sayangin ang panahon. Wag mong sayangin ang panahon guys. Kasi hindi lahat ng araw malakas tayo. Bibigay ang ating kinakain, bitsin araw-araw. Di natin alam. Nagsasayang ka ng oras ngayon, nagsasayang ka ng panahon. Nagsasayang ka ng mga oras, sinayang mo. No? Nagtatamad-tamad ka. Paano kung biglang dumating yon? Napakasakit nun guys. Hindi lang tayo ang nasasaktan mismo, pati yung mga anak natin, asawa natin nasasaktan din. Di lang natin alam, di lang nila masabi. Kaya ako, nagtuturo ako ng negosyo. Sana bigyan ninyo ng pansin. Panuorin ninyo lang ang pakbit. Panuorin ninyo ang pakbit. Napakagandang negosyo. Panalo kayo dun guys. Wala kayong talo. Panuorin ninyo ang itlog. Itinuro ko paano ang strategy, sino ang supplier. Itinuro ko din ang tuyo. Saan kukunin? Saan kukuha ng tuyo? No? Ang tuyo medyo mahaba, pinutol-putol ko. Kaya kung akala nyo hanggang doon lang, meron pang part 1, part 2, part 3, part 4. Kasi yung tuyo, ano talaga yan? Iyan talaga ang pinaka negosyo kong nag-aangat talaga sa akin. Na high-tech talaga ang aking at kondisyon talaga ako diyan sa tuyo. Panoorin ninyong buo. Kumbaga, ang tuyo ay isang
matagal kong negosyo na nai-inlove ako sa tuyo. Kaya panuorin nyo guys ang mantika, panuorin ninyo ang itlog, no? Napakagandang mga negosyo yan. Huwag kayong mainip kung manood nga kayo na mga vlogger dyan na walang kwenta yung mga content na hindi nakakatulong sa future mo. Ako kung i-feel mo lang, may mararamdaman kang kakaiba. Na magkaroon ka ng motivasyon, magkaroon ka ng nasa sa pagnegosyo. Sana bigyan ninyo ng pansin ang mga sinasabi ko guys. Kasi nasa damdamin ko, gusto kong i-share sa inyo ang mga negosyong maliliit. Gusto kong i-share sa inyo ang negosyong na mga maliliit, magaganda, para maliit ang kapital. Ituturo ko sa inyo. Di mo kailangan mag-abroad na magbayad ka ng placement fee, 30,000. Mahiwalay ka sa pamilya, may chance pa na magkahiwalay kayo ng tuluyan dahil maraming tukso doon sa abroad. Maraming mga demonyo doon. Ang asawa mo doon, kung hindi ikaw ang magloko doon sa abroad, yung naiiwan naman, alalahanin mo, baka mamaya inaano ni kumpare, sinasalisihan ka din, niloloko ka din. So marami tayong alalahanin pag magkahiwalay. Ang ituturo ko, ikabubuti guys na kayong mag-asawa magtulungan. Magkainlaban pa kayo lalo ni Mrs. or ni Mr. kung magtulungan kayo sa negosyo. Magkaroon kayo ng banding, parang banding sa negosyo na nagtutulungan kayong dalawa. Napakagandang negosyo, napakagandang magnegosyo. Yung fishball, homemade fishball, ituturo ko din yon step by step sa aking YouTube channel. Ituturo ko din yon. Ituturo ko din yon with feeling at ingredients step by step. Ituturo ko dahil napakalakas po nun. Huwag yung pabrika made. Aralin natin yon sa sunod. Kasi ang pabrika made, maliit lang ang tubo doon Alam ko yun maliit lang ang tubo. Kahit na doon ka sa supplier mismo, di ka makatubo ng malaki-laki. Ng kalahati. Pag homemade fishball, ituturo ko kasi doble ang tubo. Napakaganda. Ituturo ko din sa aking YouTube channel. Pero maliit lang ang kapital nun. Marami kang motor, ginagamit mo lang sa pangporma. Nako, sayang ang pagkakataon. Kabitan mo ng sidecar yan, tapos maglako ka ng aking mga negosyong itinuro, mamili ka lang. Aasinso ka. Pwede mo pang makaangkas ang asawa mo sa paglalako. No? Kaya, guys, mag-follow kayo, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. No? Kasi marami kayong matutunang negosyo. Hindi mahirap dahil ako naman, wala namang pinag-aralan. No? Mahirap lang kami. Hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Kaya ang pagtuturo ko, pang mahirap din, paano tayo mag-umpisa. Paano tayo magsimula, ano ang ininegosyo. Hindi yung, marami akong binigyan ng kapital, tag sa 10,000. Pag negosyo, nung binalitaan ko, wala na. Tinain. Bakit? Kailangan ko palang ituro paano magmamanage sa negosyo. Kaya itinigil ko muna ang pagbibigay ng tagsa 10,000 pangkapital. Dahil ang mga binibigyan ko, imbis na gusto ko kasi, yung mga binibigyan ko ay nakita kong lumago. Ang iba, binibili ng kung mga ano-ano, hindi sa negosyo. Sayang ang oportunidad na binigyan ko. Kasi nasa 38 yung binigyan ko ng tagsa 10,000 mula nung September 1 hanggang November. Nasa 38 yung binigyan ko ng tagsa 10,000. Nakibalita ako, wala, bankrupt guys. Bakit? Kailangan ko palang ituro paano magnegosyo,
ano ang ininegosyo, saan magnegosyo. Kailangan din ng motivation. Kailangan ng motivation. Hindi pwede sabak ng sabak. Baka nagbinta ka na ng kalabaw, nagbinta ka na ng baka, pero di mo alam ang sistema, style sa pagninegosyo. Babagsak ka guys. Baka ako pasisihin mo. Kaya bago ako ituturo ko na lahat ang motivation, ang style ng pagninegosyo at saan magninegosyo para details, detalyado, may guide ka. Kailangan kasi sa negosyo, alamin mo ano ba ang negatibo dito sa negosyo. Ano ba ang positive side nitong negosyo na to pag sasabak ako dito sa negosyo. Kasi pag ma-encounter mo na yung negative o di napaghandaan mo na, hindi ka mapapasubo. Baka mamaya, sasaba ka, napunta ka sa negative, di mo na alam paano makaahon. Di mo na alam paano ka mapunta sa positive. Matutuluyan na ang kapital mo. Pangit naman yun. Kaya ituturo ko sa inyo. Kasi sa negosyo may mga negative side din yan. May mga negative, may mga positive side. Dito tayo sa positive. Paano naman maiwasan yung negative sa negosyo? Halimbawa, sa negosyo na fishball, sa positive tayo, ano ba ang negatibo sa fishball? Halimbawa, sa tuyo, sa negosyong tuyo, ano ba ang negatibo sa tuyo? Ano ba ang negatibo sa positibo sa pagtutuyo? Halimbawa, ang tuyo, pinapabayaan mo na nakatiwangwang lang, nagre-risiko yun, gumagaan yun. Yung 20 kilos mo, nagiging 18 kilos, nawalan ka na ng 2 kilo. Bakit? Ninakaw sa hangin, natutuyo, na naggumaan pag natutuyo. So, naituro ko sa inyo in details, wag ibuyang yan, kailangan i-repack nyo kaagad or wag ibuyang yan sa hangin dahil nanakawan kayo ng hangin, gagaan yan. So, naituro ko. So, pag nakita nyong ang tuyo ninyo, nakatiwangwang lang dyan, ay, nasabi pala ng Jupiter's TV, negative side to. Kuhanin ko, ko. Yun ang mga negative side. Dapat ninyong matutunan din yun. Baka kasi mamaya, biglang mapabayaan mo lang dahil hindi ko na ituro. Ano ba ang negative side sa pagtutuyo? No? Baka napabayaan mo. Ano ba ang negative side sa pagninegosyo? Baka ikaw nagtinda lang pag gusto. Baka ikaw pag umuulan hindi nagtitinda ng tuyo. O di maalala mo ko, sinabi ni Jupiter's TV, kailangan umuulan magtinda, kailangan pag bagyo magtinda kasi mas lalong malakas. Hindi ko nasabi, halimbawa, pag hindi ko nasabi yun, hindi ka magtitinda, relax ka sa bahay. Saan mo kukunin yung panggastos mo? Saan mo kukunin yung panggastos mo? Sa buong maghapon, sa pamilya mo, dahil obligado pakainin mo yun. Obligado kung nagrenta ka ng bahay, magbabayad ka. Ang expenses mo tuloy-tuloy. So kung hindi ka nagtinda, yun yung negative side na itinuro ko, na dapat maagapan yun. Dapat magtinda ka pa rin, umulan, umaraw, bumagyo. Yun yung negative side sa isang negosyante. Na pag hindi ka lang nagtitinda, malulugi ka na. Kung 600 ang expenses mo sa pamilya mo, hindi ka nagtitinda, negative side yun. Maalala mo ko, ay sinabi ni Jupiter's TV, malulugi ako. Pag hindi ako magtitinda, malulugi ka kasi saan mo kukunin yung regular expenses yan? Ang tawag dyan, regular expenses. Ang tawag dyan, regular expenses. Sa ayaw at gusto mo, ibig sabihin ng regular expenses, sa ayaw at gusto mo, iyan, mawawala sa yung pira araw-araw. Limbawa, baon sa school, anak mo, kumakain, biling bigas, gatas, tapos hindi naman pwedeng anak, may bagyo ngayon, wag muna tayong kakain. Hindi naman pwede yung ganun. Sa ayaw at gusto mo, yung panggatas, mawawala sa'yo yon. Bibili. Kung hindi ka magtinda, saan mo kukunin? Di sa kapital. O di malulugi ka. Yun yung negative side na ang Jupiter's TV, yan ang ituturo ko na
mga negative side sa negosyo na hindi mo pwedeng dito ka dadaan sa negative. Kailangan pag mapadpad ka sa negatibo, kailangan babalikwas ka dahil naituro ko na sa inyo yung negatibo. Nagets ninyo guys? No, sana isama mo asawa mo sa panunood sa aking vlog kasi maano kayo mamotivate kasi ako ito si Jupiter's TV na successful. First year high school lang ako. First year high school na walang pinag-aralan. Ang asawa ko manager sa bangko na pinaresign ko lang. Pinaresign ko sa trabaho. Ang nagpa-resign walang pinag-aralan, guys. Ano lang ako, talagang diskarte ang aking iniiral. Kaya ituturo ko sa inyo, bago halimbawa, mamimigay uli ako ng pangkapital. Kung nanonood kayo sa aking vlog, maistadihan nyo na ano ba ang negosyong aking ininegosyo. Manood ako sa Jupiter's TV, mamili ako ng negosyo. Ito, di panuorin ninyo yung step by step na pagtuturo. Guide yun para makaahon ka sa kahirapan. Kasi pag nagnegosyo ka, meron kasi tayong namumugad na katamaran sa ating sarili. May namumugad tayong mga negatibo sa ating sarili. Baka mamaya, matalo kayo. Matalo, biglang umaatake yun. Matalo ang damdamin mo. Manlamig ka, mapabayaan mo negosyo mo. Ma-discourage ka. Or, malagay sa alanganin. Ano ba ang negatibo sa negosyo? Ang isa sa mga negatibo sa negosyo, yung hahaluan mo ng bisyo, ang negosyo. Halimbawa, nagnegosyo ka, kahit pakbit lang yan. Ang pakbit, pag mababantayan mo yung mga negatibo, mamilyonaryo ka. Kahit pakbit lang yan, mamilyonaryo ka, basta mabantayan mo yung negatibo. Baka mamaya mapadpad ka, kahit fishbowl lang yan ang negosyo mo. Pag malingat ka, mapunta ka sa negatibo, bagsak ang negosyo mo. Ano ba ang negatibo? Isa pang mga negatibo, yung bisyo. Pag nadaanan mo yan na nagnegosyo ka dito sa positive, dito ka lang sa positive, sa pagnegosyo, puro atake. Pag hinaluan mo, ano bang mga pang-diskarel, yung masisira ang momento mo sa positibong pagtanaw mo sa negosyo. Kung ikaw ay nagnegatibo, negatibo, yung mga kakain yun ng kapital, ang negatibo, bisyo, negative side yun. Pag doon ka babagsak, matatalo ka, yari ang kapital mo. Bakit? Sa sigarilyo pa lang, kahit sigarilyo lang yan. Isipin, sigarilyo lang naman. Malaki yan, guys. Malaki din yan. Ano yan? Unang-una, isisirain yung katawan mo. Pangalawa, 2 kaha mauubos mo. 100 pesos din yun. 3,000 ang isang buwan, 30,000 sa 10 buwan, sa 200,000 na sa 5 years, 5 taon. So, 'di ba? Nakita ninyo yung computation, mga negatibo 'yon. Huwag mong ihalo. Tanggalin mo 'yon alang-alang sa pangarap mo. Pag magnegosyo ka, guys, alisin mo 'yon. Alisin mo 'yon kahit sa sigarilyo, inom. Ang inom, wala yan, nakakasira sa kalusugan at nakakadiskaril sa positive thinking mo sa negosyo. No? Nagmamadali ka dahil mag-iinom ka, malaki din ang gastos ng inom, mahal na rin ang ngayon. So, alisin yan. Lagi ninyong tandaan, ang negosyo, kahit yan ay pakbet, grasya yan. Ang mga vices, mga ikakasira sa katawan, sa demonyo yan. Pag meron ka yan, hindi pwedeng mahirap din magsama yan, dalawa na yan. Hindi, hihiwalay talaga yan. Madiskarel ka talaga. Yung babae, negative side din yan. Negative. Delikado ka pag nang babae ka, malas yan sa negosyo. Malas. Kahit na sasabihin mong, paisa-1,000 lang naman ang bigay ko sa babae, kumikita na, maski na, isusumpa ka ng asawa mo.
Nang bababae ka, isusumpa. Hindi, magiging masalimuot na ang masalimuot na ang uwi mo sa negosyo. Masisira ang buhay mo pag babae. Lalo na yung sugal, guys. Ang sugal, sa isang linggo, pwede mawala lahat ang kapital mo. Sa isang iglap lang, pwede. At ang sugal, at ang mga, may addiction yan. Pag panalunin ka, tapos babalik din lahat uli yan. Papanalunin ka lang ng kaunti, babalik. Kasi sugarol din ako na-addict din ako sa sugal. Nagbibisyo din ako, nag-ano din ako sa abenida, nanunood din ako ng mga hubot-hubad dyan. Nagbe-beer house din ako. Nagsusugal din ako ng karira kabayo. Bisyo ko. Nagsusugal din ako ng sabong. Nagtutong its din ako. Pero nung nagnegosyo ako, guys, inalis ko lahat yan. Nagiging successful ako. Sinasakripisyo ko ang aking pagkahilig sa bisyo sa aking pangarap. Kung ikaw may pangarap, bigyan daan mo yung pangarap, alisin mo yung bisyon, mga negative. Sana naintindihan ninyo, guys, ang ating kasi napakasarap, masarap ang pamilya pag may madukot-dukot kang pera. May pera ka sa bangko. Kasi mahirap yung wala kang pera, nagkasakit ang anak mo, manghiram ka sa mga kaibigan mo. Una, pahiramin ka pero hindi ganong kalaki. Hingi-hingi ka ng tulong. Sino ang may kasalanan? Ikaw. Bakit? Marami kang sinayang na panahon. Hindi mo pinahalagahan yung araw na lumipas sa'yo. Hindi mo pinahalagahan yung araw na dapat kang kumita, binaliwala mo, dumating ang sakit ng anak mo, para kang tuloy, mababaliw-baliw ka sa problema. Dahil marami kang sinayang na panahon, imbis na nagkaroon ka ng 20 mil, ibinisyo mo lang kung saan-saan mo dinala, isinugal mo, kamot ulo ka uli, balik, umpisa ka na naman. So maraming mga ganong kababayan natin na ganon ang pamumuhay, uulit-ulit lang. Uulit-ulit lang sa ganong sistema. Sana naintindihan ninyo, baguhin na ang lifestyle ng mga negatibong dinaanan dito tayo sa pagninegosyo para in the future. Alam ko, nagbablog ako, maraming mga negatibong comment. Hindi, kung magnegosyo tayo lahat, huwag kayong ganon mag-isip, guys. Huwag kayong mag-isip ng ganon. Alam naman natin na mayroon namang ibang tao kontento na sa pamamasukan. Hindi yun, kontento na sa pamamasukan. Wala naman siyang pamilya, nakakaipon din naman siya sa pamamasukan. Hindi para sa inyo to. Ang pagbablog ko, yung may pangarap na gustong magnegosyo, walang idea, yung gustong magnegosyo pero walang walang kamuang-muang kung anong ininegosyo, paano magsimula, paano mag-start, para sa kanila tong vlog ko. Yung may mga pangarap, pero expected ko pa rin na mayroon pa rin mga negatibo na darating. Expectation ko pa rin na maraming, kasi ang mundo, nahati yan sa negative, positive. Demonyo at saka sa mabuti at masama, nahati. Kaya hindi talaga natin mapipili ang gusto. May mambabas expected, at hindi ako apektado nun sa mga ganun, guys. Sa mga bashers, hindi ako apektado. Dire-diretso lang ako. Iyan ang ituturo ko sa inyo na kailangan sa pagninegosyo, dire-diretso lang tayo, dire-diretso. Mga negatibong tao, nagpa-advise, huwag mong pakinggan. May mga negatibo, ayaw nilang makaahon ka sa kahirap. Yung sinabing ayaw nilang makaahon ka, totoo yun. Gusto nila sabay-sabay kayo, pare-parehong maghihirap. Babalikwas ka doon, guys, dire-diretso ka lang. Kayong mag-asawa, dire-diretso lang. Huwag kayong makikinig sa maririnig kayo, bahala kayo dyan. Ako, diretso ako pagtitinda. Ganon, diretso ako sa aking misyon. Kasi yan, pang diskaril yan. Pag pinakinggan mo yan,
Maaring manlamig ka, mawala ka sa focus. Kumbaga parang release. Pag pinakinggan mo yung mga negatibong tao, ma-disalign, mawala ka sa release, mapupunta ka doon. Di ka na makadaan uli, mahirapan ka na makarating doon. Sumabit ka na eh. Bakit nakikinig ka sa mga negatibo? Yung mga taong walang magawa sa buhay, i-discarrel ka, gusto nilang sama-sama kayo sa kahirapan. Pareho kayo maghihirap. Maraming ganong tao. Magsama-sama kayo sa kahirapan. Iyon ang dapat labanan. Kayong mag-asawa, dire-diretso. Dire-diretso. Ikaw lalaki, may mga malibaw, may nagtitinda kayong mag-asawa, maganda ang pangarap ninyo, mayroong maganda na umaaligid-aligid sa'yo. Maalala mo ko, ito na yung sinabi ni Jupiter's TV na pang-discarrel. Pag pinatulan mo yung maganda na yon, gawa ng demonyo yun eh. Pag pinatulan mo yon, bagsak ang negosyo mo. Magkaroon na ng lamat kasi ang asawa mo makakutob yan eh. May kutob yan. Magkaroon ng kutob ang asawa ko hanggang sa hindi na maganda ang relasyon ninyo, hindi na maganda ang movement ninyo sa negosyo. Babagsak, umpisa na naman kayo ulit. Masisira na naman ang pangarap niyo. Kaya pag mayroong mga ganun, ito yung sinabi ng Jupiter's TV, tuloy-tuloy lang ako sa pagninegosyo, dire-diretso, di kita papatulan. O di, maganda ang direksyon sa pagninegosyo. No? Hindi mahalaga yung komento ng ibang mga tao para sa'yo. Pabayaan mo sila. Basta ikaw dire-diretso ka. Bakit? Sa dulo, ikaw din ang, kung ako, katulad, kung pinakinggan ko yung mga negatibong mga taong nasa aking paligid, kung sumasali ako sa kanilang mga group na mga negatibo, mga bisyo, mga hindi ako makakarating sa aking kinaroroonan. Sino ang nagiging success? Ako. Maganda ang buhay ko ngayon. Makakain ako ng masarap, makapaglaga ako ng baka pag gusto ko. Makatulong ako sa magulang. Ikaw, pangarap mo makatulong sa magulang. Pag mamasukan ka lang, hindi ka makakatulong sa magulang mo. Kulang pa sa pamilya mo, sa mga anak mo. Kahit sarili mo nga, mahirap kang buhayin sa sarili mo. Yung kita mo dahil namamasahe ka. Minimum wage, hindi ka hindi ka talaga mag-success dyan. Survival lang ang galawan mo sa minimum wage. Bakit? Mahal ang mga bilihin. Mahal ang mga pagkain. Namamasahe ka, nagme-merienda ka. Wala. Babagsak ka. Survival lang ang minimum wage. Gusto mong tumulong sa magulang mo, magbigay ka ng pera, hindi ka kaya ikaw, galit ka pag nandoon yung magulang mo. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Nay. Hindi mo alam yung nanay mo, gutom na pala. Hindi ka makapagbigay. Nagawa mo yun dahil gipit ka din. Pero nasasaktan ka deep in your heart. Sa iyong puso nasasaktan ka, nanay mo yun eh. Wala ka lang magawa dahil wala ka rin. Kaya minsan naanuhan ka ng galit kasi bumalik, nagutom. Nakakaawa guys. 'Di ba? Gusto mong makatulong, hindi ka makatulong. Kasi wala kang maitulong, kulang pa sa pamilya mo. Kaya kung mayroon kang mga kamag-anak na mahirap na lumapit sa'yo, parang mainit ulo mo dahil wala ka. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Ganun. Pero guys, kung magnegosyo ka, parang ako, mga kapatid ko, binigyan ko ng mga baboy, binigyan ko ng mga pangkapital, inanuhan ko ng mga pigiri. No? Nanuhan ko, tinutulungan ko sila. Masarap sa kalooban yung makatulong. Kung hindi ako nagnegosyo, makatulong ba ako sa kanila? Mga kapatid ko, binibigyan ko ng bigas, 2 sako, tag-2 hapsak. Madalas akong nagbibigay sa kanila ng bigas. Kasi nakaalalay ako sa kanila. Kasi may pang-alalay ako. May pang-bigay ako. Pero alam ko, pangarap mo din yan na makatulong ka din sa mga kapatid mong mahirap. Makatulong ka din sa magulang mo. Ito na ang chance.
ito na ang chance para makatulong ka, magnegosyo, para makapabigay-bigay ka din sa magulang mo. No? Sana bigyan nyo ng pansin guys ang pagtuturo ko ng negosyo. Huwag mo na akong tingnan yung hitsura ko, talagang tingnan mo na lang yung itinuro kong business para makaahon ka sa kahirapan. Magtulungan kayo ng asawa mo sa pagninegosyo. Masarap magnegosyo guys. Masarap yung mabili mo yung gusto mo. Mabili mo yung pagkain na gusto mo. Laruan ng anak mo. Pag nabili mo, maligaya ka. Maligaya ka rin. Nakita mong masaya yung anak mo. Pero yung umaalis yung anak mo sa bahay, walang baon, malungkot yun. Masakit yun guys. Hirap ka sa pagkain. Anak mo, pumapasok pa rin. Puro alalahanin yun. Yung anak mo nasa school, alam mo, walang kain pa yun. Ganun kasi experience ko guys. Pumapasok ako sa school, walang pumapasok ako sa school, walang kain. Kaya paano ako makakatapos? Masakit sa magulang yung makikita mo yung anak mo sa malayo. Alam mo, wala kang naibigay, mabigyan mo ko kahit 10 piso baon. Anak, wala ako. Wala akong maibigay. Dalahin mo yun guys. Gusto mo makaahon sa hirap makita mo yung gusto mong makapagbigay sa nanay mo. Gusto mong, alam mo, mahal na mahal ka ng nanay mo. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Humihingi sa'yo ng pira. Dumating ang panahon, humingi siya ng pira, gutom na gutom. Wala kang maibigay. Wala din ako ngayon. Umalis yung nanay mo, nakita mo doon sa dulo. Mahirapan kang huminga guys. Mahirapan kang huminga sa sakit ng kalooban. Nakita mo yung magulang nagluhal sa'yo na wala kang maibigay. Diba? Mga anak mo, naiinggit sa mga kapitbahay, may laruan. Maliit lang naman sana ng halaga yun. Pasilip-silip yung anak mo sa bintana. Sisilipin mo din ano yung tinitingnan ng anak mo, laruan pala. Wala kang maibigay, wala kang maibili. Yayakapin mo na lang yung anak mo. Pag magkapira ako anak, bilihan kita, di ba? Masakit yun. Sana hindi pa huli ang lahat, guys, para magnegosyo tayo. Magnegosyo ka. Ako, nagsishare ako sa inyo ng business na pinagdaanan. Maganda na ang buhay ko ngayon, guys. Maganda na ang buhay ko ngayon. Masarap ang kinakain ko. Tag-4 yung ulam, 3 ulam. Masarap yun eh. Pero hindi ko, gusto ko, meron akong sa aking damdamin na gusto kong i-share sa inyo. Gusto kong sa inyo. Ibahagi. Na gusto ko, aahon din kayo katulad ko, guys.
gusto ko aahon kayo. Sa maliit na paraan, baka makatulong ako sa inyo. Sa mga ganitong bagay, nagtuturo ako. Okay lang na pipintasan, di naman nakapag-aral yan, di naman dilibro yung okay lang yun. Di ako apektado doon, di ako magdaramdam doon. Sa mga ganong tao, negatibo yun. Kaya guys, kayo, subaybayan ninyo ang aking YouTube channel dahil matuto kayo ng negosyo. Tuturuan. Huwag kang mag-alala, huwag ka nang magsisi. Huwag mo na rin sisihin ang magulang mo na hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Huwag mo na din sisihin yung sarili mo na hindi ka nakatapos sa pag-aaral kaya mahirap ka. Ito na ang chance, guys, kahit ikaw grade 2, grade 3, pag susundin mo yung step ko, ang pagtuturo ko, yayaman ka. Guys, aahon ka sa hirap. No? Sundin mo lang. Basta, ang advice ko, wag mong haluan ng bisyo. Ang bisyo, pang-diskarel sa demonyo yun, pang-diskarel yun sa negosyo. Kaya sana, pasensya na kayo, no, na iiyak ako kasi, ganun, gusto ko kasi maitawid yung aking pagtuturo sa inyo na may damdamin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi man by book ang aking pagtuturo sa inyo, experience with feeling ang ituturo ko sa inyo, guys. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panunood sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page. Mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Mag-follow kayo sa aking Facebook page, Jupiter's TV 2.0 Blue Chick. At saka sa aking YouTube channel, Jupiter TV 2.0 pa rin. Pareho lang, guys. Hanggang dito na lang. Ang Jupiter's TV ay nagsasabi sa inyong tili-bye-bye. Salamat sa inyong panunood. Pasensya na po kayo, guys.